Heto na nga po pala yung final result ng ginawa ko nga pong Christmas tree. Eka ko, malapit na naman ang Christmas kaya itatayo ko na ulit itong aming Christmas tree dito sa aming bakuran. Kaya naman maadong adlaw sa inyong lahat dahil okay pa naman itong mga plastic bottle na nakatambak lamang dito sa likod ng aming bahay. Eka ko ay sisimulan ko na nga yung paggawa ng Christmas tree using these plastic bottles at dito nga po sa harap ng bakuran ko ito itatayo. Kaya naman nagpakuhan na ako kay Pambansa ng mahabang kahoy at pagkatapos ay humanap na nga rin ako ng ilang pang retaso ng kahoy at ito'y gagamitin natin para makagawa nga po tayo ng brace dito sa gitna ng ating gagawing Christmas tree. At para naman magmukhang matibay nga ho itong ating Christmas tree. Tapos meron nga po ako mga retaso na tubo na nakatambak lang dito sa likod ng aming bahay. Ay ito na nga rin po ang aking ginamit. Bali nagpatulong na nga lang ho ako kay Pambansa at para naman mabilis ang pagtatrabaho. At nang matapos yan, ito na nga pala yung ating mga plastic bottles na nakatambak kanina doon sa likod ng ating bahay. Ito nga po pala yung nalinisan ko ng lahat. Tapos bumili na nga rin kami ng nylon at itong ating gagamitin para mapagtagpi-tagpi natin itong mga plastic bottles. Pero bago ang lahat, syempre, susukat na muna tayo na itong nylon kung gaano ba kahaba at kung gaano karami yung plastic bottles na ating nga pong ilalagay dito sa ating Christmas tree. Bali 5 metro nga po mahigit ang haba nitong ating gagamiting nylon. At nung matapos na, eto na nga po ang ating mga nylon at sisimulan na nga po natin ang pagtatahi isa-isa nitong mga plastic bottles dito nga po sa nylon. At ito yung itsura ng ating napagtagpi-tagping na plastic. Tapos binubuhol ko to sa magkabilang dulo at para naman hindi magtanggalan at hindi nga po tayo mahirapan. At nung matapos nga yan, eto na nga po lahat ng ating nga pong nayari. At kaya naman kinabukasan, atin na nga po itong ikakabit. O diba? Kaya halika na doon sa labas at atin na nga po itong sisimulan. Hindi ko nga ito maikabit-kabit gawa nga po ng nasama ang panahon at naulan tuwing hapon. At kaya naman isa-isa ko na nga ho pinagkakabit yan dyan at naglagay nga lang ho ako ng malaking pako doon sa ibabaw para naman merong sabitan etong ating nylon. At pagkatapos ay tinatali ko dyan sa baba at para naman hindi magkabuhol-buhol nga itong ating mga kinakabit na plastic bottle. O diba? At pagkatapos nga sa trabaho ng aking Pambansa, pag uwi nga niya dito sa bahay ay tinutulungan na nga niya ako sa pag-assemble na itong aming Christmas tree at nung maikabit ko na nga ho lahat yan dyan, eto't inabutan na nga ho ako ng gabi kaya naman kinabukasan, eto't maitatayo na nga ho namin dito sa harap ng aming bakuran, ito nga pong aming ginagawang Christmas tree. Kaya naman eto't tinayo na nga po ni Pambansa. At nung matapos nga po maitayo itong ating Christmas tree ni Pambansa ay isa-isa ko naman po itong aayusin ay ikakabit dito sa baba. At nung maikabit ko na lahat, eto na yung kanyang resulta. O diba? Napakaganda na pero mas gaganda yan kung lalagyan natin itong mga Christmas light. O diba? Bali may kaalamaan na nga rin itong ating mga Christmas light dahil ilang taon ko na nga rin ho itong ginagamit. Bali tapos na nga rin itong ating mga palamuting gagamitin para doon sa ating Christmas tree. Ito nga po yari sa mga plastic recycle. O diba? At syempre, kailangan na muna natin i-testing itong ating mga Christmas light. Naku, mahirap na. Baka pagkabit natin doon sa ating Christmas tree ay hindi pala gumagana. At nung matapos ko na nga yung i-testing lahat dyan ay binigay ko na nga dito kay Pambansa at siya na nga raw magkakabit neto sa itaas. Hindi na nga niya ako pinaakyat. At baka nga raw ho ako'y mahulog ay medyo delikado. Bali, nagsimula nga po ako magtayo netong Christmas tree is year 2020. Panahon pa nga po ng pandemya na kung saan ay naghahanap nga po talaga ako ng bagay na makapagpapasaya nga po sa akin. Dahil ito nga po yung panahon na talagang lumalaban ako para sa aking nga pong pangkalusugan. At nung nakaligtas nga ako sa matinding pagsubok nga ng aking buhay, yung major na operation ng aking puso, eka ko ay magtatayo ako ng mas malaki pa rito. Kaya naman last year ay nag-ipon nga ako ng mas maraming plastic bottles para makatayo nga ulit ng Christmas tree. Kaya sinabi ko sa aking sarili ay taon-taon ko na nga itong gagawin ang magtayo ng Christmas tree dito nga sa harap ng aming bakuran. Dahil dito sa aming lugar, sa bukid, ay wala kang makikita kundi yung mga naglalakihang puno ng niyog. Kaya masasabi mong medyo malungkot. Kaya nagawa ko itong Christmas tree para naman kahit papalo ay maramdaman nga ang papalapit nga po ng Kapaskuhan. Sa totoo lang, wala naman akong malaking perang panghanda sa Pasko, lalo na sa bagong taon. Ang katunayan niyan ay magtatago nga lang ako sa aking mga inaanak. At ako nga rin ho ay makikipamaskuhan sa ibang bahay. Charot!
At konting-konting kembot na nga lang at matatapos na rin itong ating tinatayong Christmas tree. Naglagay na nga rin ako ng mga palamuti gamit nga itong mga plastic bottles, itong mga Mountain Dew at maging itong mga disposable spoon na itinatapon lamang kapag katapos nga pong kumain mula sa mga handaan. Heto't ginawa na nga rin natin na bulaklak at para maging palamuti dito sa ating nga pong Christmas tree, o diba? Kaya napakarami nga ho nating magagawa using plastic materials from solid waste like plastic bottles na pwede nga ho nating gawing Christmas tree, lanterns, flower vase at napakarami pa nga hong iba. At least kahit papano ay makasave-save naman tayo sa environment, o diba? At sa mga makapapasyal nga po dito sa aming tahanan ay maaari nga po kayo makapag-selfie dito nga po sa aming Christmas tree. At kahit papano ay makapagbigay naman ho ako ng konting ngiti sa inyo at madama ang papalapit na Kapaskuhan. At open na nga rin ang aming pagpapailaw tuwing gabi nitong aming Christmas tree and 3, 2, 1. O diba? Talaga nga naman nagniningning na nga itong aming Christmas tree dito sa harap ng aming bakuran. Napakasarap na nga po sa pakiramdam ng muli ko nga po maitayo itong aming Christmas tree dito nga po sa harap ng aming bakuran. O diba? Damang-damang na nga po ang papalapit ng Kapaskuhan. Kaya naman ako'y bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. At naway nakapaghatid nga muli ako sa inyong lahat ng konting ngiti. At sana naman ay nag-enjoy ka muli sa iyong panonood. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye!